Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kadalasan kong naririnig sa iba ang kasabihan na kapag may umalis ay may darating. Kapag iniwan ka, may darating na mas okay. Yung taong mas mamahalin ka. Iniwan ka kasi hindi kayo ang para sa isa't isa. Iniwan ka kasi may ibang nakalaan para sa'yo. Hindi ko alam kung saan galing ang kasabihang yun. Kung based on experience ba o gawa-gawa lang para mabigyan ng pag-asa at rason ang nasaktan at iniwan upang wag sukuan ang buhay at ang pag-ibig. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maiwan ng isang tao pero may pumalit naman na bago na naging ka-forever mo? Paano kung nandyan na siya? Paano mo nga ba malalaman na siya na ang taong itinakda ng Diyos para sa'yo? Dear Mama Mia, isang mapagpalang araw sa iyo, pati na rin sa lahat ng bumubuo ng Barangay FM at sa mga kabarangay din natin na laging nakikinig sa iyo araw-araw. Hindi talaga ako mahilig makinig ng radyo noon. Pero nung malaman ko na meron palang ganitong klasing programa sa radyo, ay doon lamang ako nagkaroon ng interes na makinig sa inyo. Sa totoo lang, Mama Mia, ay ikaw ang paborito kong DJ. Talagang bumili pa ako ng Bluetooth speaker na may radyo para lang mapakinggan ko ang mga binabasa mong kwento. Hanggang sa nahikayat na rin akong sumulat para magbahagi ng sarili kong kwento, Mama Mia. Kaya nga po kung mababasa mo man ang sulat ko ay laking pasasalamat ko po yun. Ang pangalan ko ay Trixie. Patricia talaga ang pangalan ko pero sa pagtagal ng panahon ay naging Tricia na lang hanggang sa naging Trixie na nga. Ang mga kaibigan ko na ang nagpangalan sa akin yan. Para naman daw kahit sa pangalan man lang ay magmukha akong modern na tao. Matanda na ako, Mama Mia. 45 years old na ako ngayon at hindi pa ako nakaranas na pumasok sa isang relasyon. May mga naka-MU at may mga nanligaw din sa akin na talaga namang ang popogi. Pero hindi ko sila nagawang sagutin dahil takot ako na malaman ng pamilya ko. Hindi rin kasi ako magaling magtago ng sikreto lalo na sa pagkakaroon ng manliligaw. Sobrang strikto po sa akin ng pamilya ko, Mama Mia. Paano ba naman kasi ako lang ang nag-iisang babae sa buong pamilya namin. Sa side ni Papa ay walang babaeng anak ang lolo at lola ko. At sa side naman ni Mama ay si Mama lang din ang anak na babae at muntikan pang maging tomboy. Buti na lang daw at nakilala niya si Papa. Mama Mia, wala naman akong pinsan na babae. Nag-iisa lang talaga ako. Kaya ang buong angkan namin ay protektado ako. Para kasi sa kanila ay priority talaga ang pag-aaral. Dahil si Mama nga daw ay nakapag-asawa pa kahit patomboy-tomboy noon, sigurado daw sila na pagdating ng panahon ay makakatagpo din ako ng lalaking magiging kabiyak ko sa buhay. Naaalala ko tuloy nung college na ako at sinabi ko sa mga magulang ko na meron na akong manliligaw. At gusto nitong pumunta sa bahay para formal na umakyat ng ligaw. Akala ko talaga, Mama Mia, ay papayag sila dahil magtatapos naman na ako ng pag-aaral. Pero kahit na ganon, hindi pa rin pumayag ang mga magulang ko. Ma, o bakit? Wala akong pera. Mama
naman di naman ako manghihingi ng pera. May pagpapaalam lang sana ako. O saan ka na naman pupunta? Ano, mag-overnight ka na naman sa bahay ng classmate mo? Ay naku, hindi ako papayag. Gusto ko na mag-boyfriend. Anong sabi mo? May nanliligaw kasi sa akin. Matagal na rin naman siyang nanliligaw Tsaka gusto ko na rin siya, ma. Gusto rin niya na maging legal na yung panliligaw niya sa akin. Gusto niya pumunta dito sa bahay para rin makilala niyo siya. Pa! Kausapin mo nga itong anak mo! Ma, wag mo munang sabihin kay Papa. Baka mabigla siya. Ako na lang mamaya. Bubuelo lang ako. Ay hindi! Dapat malaman na yan ng papa mo. Noon pa man sinabi na sa'yo na bawal ka magpaligaw, di ba? May nanliligaw sa'yo? Aba, saan na napunta lahat ng pinag-usapan natin noon? Bawal mag-boyfriend hanggat di pa tapos ng pag-aaral. Graduating na naman ako pa. Ilang buwan na lang tapos na ako mag-aral. Ganun din naman po si Lucas Lucas? Lucas pala pangalan nun ha? Sabihin mo nga, anong apelido nun? Pupuntahan ko yon at ako na mismo ang kakausap. O gusto pa nga daw pumunta dito sa bahay para daw formal na makaakyat ng ligaw. Ang kapal naman ng mukha nun. Huwag siya pupunta dito dahil mararanasan talaga niyang pakiramdam ng mahabol ng itak. Ano ngayon kung gagraduate ka na? Paano kung mag-away kayo at maapektuhan ang pag-aaral mo? Ang malala pa, paano kung mabuntis ka niya at pabayaan ka lang? Grabe naman, buntis agad. Parang hindi niyo naman ako kilala. Holding hands nga, hindi ko pa nararanasan Hindi mo naman alam yung pwedeng mangyari. Paano kung bigla kayong maging mapusok sa isa't isa? Hindi mo pa masasabi yan sa ngayon. Pero pag kayong dalawa na lang, doon mo palang makikilala kung anong klaseng lalaki ang si Lucas. Grabe naman ang advance yung mag-isip. Hindi naman ako bata Alam ko na yung mga ganyang bagay. Alam niyo ba na napag-iiwanan na ako ng panahon? Baka naman pwede ko na ma-experience kahit sumagot lang ng manliligaw. Tsaka… Hindi. Yun ang desisyon ko. Wala nang tsaka-tsaka. Grabe. Okay, wala naman akong magagawa. Ba't ba kasi nagpaalam pa ako Alam ko naman na yun ang magiging sagot. Anong sinabi mo? Ha? May sinasabi ba ako? Wala kaya? Mama Mia, mabait naman ang parents ko. Makukulit din sila. Madalas ay laging nagpapatawa. Kaya naman, casual na lang talaga kung magkipag-usap kaming magkakapatid sa kanila. Mukha lang talaga silang matatapang kung titignan ng iba. Pero ang hindi nila alam ay isa ang parents ko sa napaka-supportive na parents sa buong mundo. 3 kaming magkakapatid pero nagagawa pa rin nilang hatiin ang oras nila para sa aming 3. Kaya naman kapag may sinabi sila sa amin ay hindi talaga namin magawang sumuway dahil alam naming nakabantay sarado kami sa kanila. Lahat napapansin ng aking mga magulang. Kung ang ibang kabataan ay nakukulangan sa atensyon na binibigay ng mga magulang nila sa kanila, kami naman ay nasobrahan, Mama Mia. Maswerte lang talaga ang mga kapatid ko dahil lalaki sila. Dahil kahit paabutin sila ng 40 years old, ay makakagawa pa rin sila ng sarili nilang pamilya basta makabingwit lang sila ng babaeng bata-bata pang edad. Iniisip ko rin kasi noon, Mama Mia, paano kung hindi ako makatagpo ng katulad ni Papa? Yung lalaking handa akong makasama hanggang sa pagtanda. Paano kung hindi ako kasing palad ni Mama? College pa lang ako pero yan na ang tumatakbo sa isip ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, medyo naiinggit kasi ako sa mga kwento ng mga classmates ko na parang nagpaparamihan sila ng mga naging nobyo. At tulad nga ng napag-usapan namin ni na Mama at Papa, Mama Mia, binasted ko ang nanliligaw sa akin na si Lucas. Pakiramdam ko noon ay para akong nakipaghiwalay sa boyfriend ko. Mama Mia, crush ko talaga sa totoo lang si Lucas. Kaya nga nung niligawan niya ako ay talaga namang para akong lumulutang sa alapaap.
Alam din yun ng mga kaibigan ko at mas kinikilig pa nga sila kaysa sa akin noon nang malaman nila na nililigawan ako ni Lucas. Pero nung pinaalam ko sa kanila, Mama Mia, na pinatigil ko na si Lucas sa panliligaw sa akin, ay sobrang nainis ang mga kaibigan ko. Sabi nila, pwede ko naman daw na isikreto na lang muna ang relasyon namin ni Lucas mula sa mga magulang ko hanggang sa graduate na kami. Pero Mama Mia, hindi ko talaga ugali ang maglihim sa aking mga magulang. Sabi naman sa akin ni Lucas ay maghihintay na lang siya hanggang sa makagraduate kami. Siyempre, kilig na kilig naman ang lola mo. Pero nagising ako sa katotohanan nung batukan ako ni Shell. Classmate ko at kaibigan ko na rin si Shell, Mama Mia. Para daw akong tangang asang-asa sa wala. Siyempre, ganun naman daw talaga ang mga lalaki. Ganoon daw ang sinasabi nila sa tuwing nababasted sila. At tama nga si Shell sa bagay na yun. Dahil nung sumunod na buwan lang ay binalita sa akin ng mga kaibigan ko na taken na daw si Lucas. Mama Mia, yun ang unang-unang beses na nasaktan ako ng lalaki. At ang pinakamasakit pa doon, nasaktan ako pero hindi ko naman siya nobyo. Uy girl! Ay, kabayo ka. Ba't naman nandiyan ka sa pinto? Akala ko ba mauna ka na sa baba? Doon sa kinakainan natin lagi. Una sa lahat, hindi ako kabayo. At pangalawa, mas importante itong ipapakita ko sa'yo kaysa sa tanghalian ko. At pangatlo, nakikita mo ba yon? Sino ba dyan? Ang dami-daming estudyante, paano ko malalaman kung sino yung tinuturo mo? Kasi hindi naman yun ano, kundi sino. Ha? O sino ba dyan? Ano ba? Hindi mo ba talaga nakikita? Si Lucas yun, di ba? Asan ba? Oo nga no. Ba't nandun siya sa may puno? Inaantay niya pa rin ako dyan? Teka nga, mukhang hindi naging malinaw yung usapan namin eh. Teka, saan ka pupunta? Kay Lucas. Lilinawin ko lang sa kanya yung napag-usapan namin. Alam ko, aantayin niya ako hanggang sa gumraduate ako, pero... Pero ano? Umaasa ka pa rin na hihintayin ka niya talaga? Oo, kasi yun ang sabi niya sa akin. Sinabi niya lang yun, girl. Tingnan mo maya-maya lang kung sino yung darating. Teka, bakit nagkikis sila nung babaeng yun? Sila na ba? Tama ka, sila na nga. At mukhang ikaw lang ang hindi nakakaalam. Kaya pinakita ko na sa'yo. Ano, okay ka lang ba? Oo naman oh. Hindi naman ako maasa na maaantay niya talaga ako. Di daw umaasa, kakasabi mo nga lang kanina. Tsaka ba't namumuo yung luha mo sa mga mata mo? Naiiyak ka eh. Hindi napawing lang ako. May issue ka talaga. Sus, kilala kita. Alam kong nasasaktan ka ngayon dahil umasa ka sa mga sinabi niya. Hindi nga sabi okay lang ako. Tsaka hindi naman talaga naging kami ni Lucas. Tsaka baka mas kaya siyang paligayahin ng babaeng hinahalikan niya kanina. Kung ako yon, baka kahit smack lang hindi ko pa mabigay sa kanya. Tsaka wala rin namang kaselos-selos at kaingit-ingit sa kanilang dalawa, no? Kung mag-aayos lang ako ng sarili ko at maglalagay ng lipstick, baka magkandara pa sa akin si Lucas. Kaya nga napakaswerte talaga ng mapapangasawa ko dahil lahat ng first sa akin, siya ang makakauna. Di katulad ng babaeng yun, nakikipaghalikan sa hindi naman asawa tapos sa public pa. Kaya walang kainggit-inggit sa kanila. Girl, wala rin naman nagsabi na naiinggit sa kanila o nagsiselos ka. Ako nga hindi ko naisip yun eh. Tapos ang dami-dami mong sinabi tungkol dun. Masyado kang defensive. Baka naman yun talaga ang nararamdaman mo. Hindi ako defensive, no? Huwag ka nga dyan. Grabe, hindi ka pa affected sa lagay na yan paano kung affected ka pa? Alam mo, wala kang maloloko rito.
Hindi mo pa nga alam kung anong feeling ng totoong ma-in love eh. Kaya kahit sa mga ganyang sitwasyon, feeling mo broken-hearted ka na. Tama, di ba? Wala pa yan sa totoong nasaktan ng dahil sa pag-ibig. Hindi ko alam kung ano ba ang gustong iparating sa akin ni Shell sa mga sinabi niyang yun, Mama Mia. Ilang beses ko nang nakitang umiyak ang babaeng yun dahil sa mga naging boyfriends niya. At syempre, ako lagi ang crying shoulder niya. Sa totoo lang, Mama Mia, gusto ko rin ma-experience ang ma-broken hearted. Gusto kong ma-experience ang umiyak ng dahil sa lalaki. Yun kasi ang madalas kong nakita sa kanila. Kaya naman nung makita ko si Lucas na may kahalikan, ay pakiramdam ko ay broken hearted na talaga ako. Meron pa akong pakulong-kulong sa loob ng kwarto ko at kunwari ay walang ganang kumain. Pinilit ko pa ngang alalahanin yung mga nakakakilig na moments naming dalawa para lang umiyak ako. Hindi ko alam kung may nakaka-relate ba sa akin sa ginawa kong yun. O sadyang ako lang talagang may ganong klaseng karanasan. Mama Mia, may feelings naman talaga ako para kay Lucas. Kaya nakaramdam talaga ako ng kirot sa puso ko nung makita ko ang ginawa nila nung babaeng hindi ko kilala. Crush ko naman kasi talaga siya bago pa siya manligaw sa akin. At sa totoo lang, umasa talaga ako na maghihintay siya hanggang sa makagraduate na kaming dalawa. Pero mukhang tama nga si Shell. Sinabi lang yun ni Lucas dahil yun naman daw talaga ang sinasabi ng mga lalaki kapag nababasted sila ng nililigawan nila. Mama Mia, dala-dala ko ang sakit na yun hanggang sa makagraduate na ako. Naghanap ako kaagad ng trabaho at nakafocus na doon. Hanggang sa may ilang taon na rin akong nagtatrabaho at meron na rin akong sarili kong ipon. Na-experience ko na rin ang pumunta sa Thailand para lang mag-unwind. Pero kahit pakiramdam ko ay meron na ako ng lahat ng gusto ko, ay may kulang pa rin. Dahil yung huling nanligaw sa akin ay si Lucas pa. Pagkatapos kasi ng mag-aral ako, Mama Mia, ay nawala na ako ng interes sa mga lalaki. Nag-focus na lang ako sa trabaho at sinigurado ko na maibabalik ko sa mga magulang ko ang lahat ng hirap at pagod nila para lang masiguro na magiging maayos ang buhay naming magkakapatid. Pero ang sad part lang ay nawalan ako ng oras para sa paghahanap ng taong makakasama ko habang buhay. Simula noong tumungtong ako sa edad na 30 ay hindi na ako naniwala na hindi naman dapat hanapin ang pag-ibig dahil kusa itong dadating sa'yo. Feeling ko noon, Mama Mia, ay dapat gumawa na ako ng paraan kung gusto ko pang magka-love life at magkaroon ng pamilya. Dahil lalagpas na ang edad ko sa kalendaryo. Pero iniisip ko pa lang yun ay hindi ko na alam ang gagawin ko dahil tanging isang pangalan lang ang lalaking dumaan sa buhay ko. Si Lucas pa rin. Minsan nga sinisilip ko pa ang Facebook niya kahit alam kong meron na siyang sariling pamilya. Nakita ko rin na hindi naman sila nagkatuluyan nung babaeng kahalikan niya noon. Napaisip tuloy ako na siguro kung naging kami ay baka hindi rin naman kami nagkatuluyan. Sa lahat ng tao dito sa mundo ay tanging si Papa lang ang nagsasabi sa akin na wag muna akong mag-asawa. Dapat daw ay enjoy ko ang buhay ko habang wala pa akong sarili kong pamilya. Kung maaari daw ay libutin ko ang buong mundo. Lagi niya pang hinihirit sa akin na hindi naman daw siya nagmamadaling magkaroon ng apo sa akin. Basta ang gusto niya lang ay wag muna akong mag-aasawa
Dahil pag nag-asawa na daw ako ay kaagad mauubos ang oras ko sa pag-aalaga sa pamilya ko. At hindi na raw ako magkakaroon pa ng oras para mag-enjoy at ma-enjoy ang buhay. Pero ang lahat ng mga salitang yon, Mama Mia, ay para bang isinama ng hangin noong namatay ang papa ko. Yun talaga ang masasabi kong bagay na mas masakit pa kesa sa breakup. Malay, kaya wala nang nakapigil pa para tuluyan ng ilibing si Papa.
Noong magising ako, Mama Mia, ay naiinis ako sa sarili ko. Kung hindi lang sana ako nang walan ng malay noon, hindi sana inilibing si Papa. Pero sa tuwing titignan ko ang realidad ng buhay, ay wala talaga akong magagawa dahil lahat naman tayo ay mamamatay. At lalong hindi ko mapipigilan na wag ilibing si Papa. Kahit na ayoko pa sanang bumalik sa realidad ng buhay ay hindi naman pwede, Mama Mia. Lalong ayaw ni Papa na mamuhay ako sa lungkot. Sigurado ako na kung nakikita niya ako ay makakatikim talaga ako ng sermon. Pero kahit na ganun, ang tanging hiling ko pa rin ay sana mabuhay ulit si Papa. Okay lang sa akin kahit na habang buhay pa niya akong sermonan. Kahit na parang isang bangungot sa akin ang mawala si Papa, sa ibang tao naman ay isa itong magandang senyales. Senyales para ligawan ako. Nakakainis lang dahil sa panahon ng pagluluksa ko ay may isang tao naman na masayang nangungulit sa akin. Inamin sa akin ni Carlos, Mama Mia, na matagal na niya akong gusto. Hindi lang daw siya makaporma sa akin dahil takot siya sa papa ko. Hindi naman daw siya masaya na nawalan ako ng mahal sa buhay. Masaya lang daw siya dahil sa wakas ay maipaparamdam na niya sa akin ang matagal na niyang gustong iparamdam. Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Pinagchichismisan na tayo ng mga katrabaho natin. Ibigay mo na lang sa ibang babae ang bulaklak mo. Oh, bakit naman? Ayaw mo ba tong roses na to? Ang bango kaya? Eh di ikaw na lang ang magtago niyan sa inyo. Nababanguhan ka pala eh. Eh Trixie, para sa'yo nga to eh. Ayaw mo ba talaga? Ayoko nga. Bakit ba kasi ayaw mo? Ano ba? Sinagot ko na nga yung tanong mo tas may tanong ka na naman. Wala akong panahon para sa manliligaw. Kamamatay pa nga lang ng papa ko eh. Respeto naman. Kaya nga ito yung nakita kong magandang pagkakataon para ligawan ka eh. Anong sabi mo? So natutuwa ka pa na namatay yung papa ko? Ganun ba? Hindi sa ganun. Maniwala ka, hindi yun ang ibig kong sabihin. Trixie, ang akin lang, matagal na kasi kitang gusto. Kaso, di ko magawang ligawan ka kasi natatakot ako sa papa mo. Para kasing ayaw ka niya magkaroon ng manliligaw eh. Eh alam mo naman na nagkakaedad na tayo. Dapat humanap na tayo ng makakasama natin hanggang sa pagtanda natin. Tama ka. Ayaw nga ng papa ko na magkaroon ako ng manliligaw. Kasi pinoprotektahan niya ako sa mga lalaking kunyari mahal ako tapos lolokohin lang pala ako. Kaya wag ka nang umasa na magkakaroon ng tayo. Nako, kahit ipagtabuyan mo pa ako ng maraming beses, hindi ako titigil manligaw sa'yo. Alam mo ba na ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to? Na makapagtapat sa'yo at ligawan ka? Kaya hindi ko sasayangin to, Trixie. Okay lang sa akin na hindi mo ako gusto ngayon. Pero sisiguraduhin ko na gugustuhin mo rin ako balang araw. Tsaka mag-aantay ba ako sa'yo ng ganito katagal kung lolokohin lang kita? Kaya nga sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Para maipakita ko sa'yo kung anong klaseng lalaki ako. At kung gaano ba ako kaseryoso sa sinasabi ko sa'yo. Naku naman, gamit na yung mga linyahan mo eh. May nagsabi na sa akin yan noon. Tapos sumunod na buwan lang may kahalikan ng ibang babae. Ay kaya naku Carlos, hindi mo ako maloloko. Bahala ka sa buhay mo. Talaga? Sige ikaw ang nagsabi niyan. Bahala talaga ako. Basta official na to. Pumayag ka na ligawan kita. Hindi naman talaga yun ang ibig kong sabihin nung sinabi ko na bahala siya sa buhay niya, Mama Mia. Babawiin ko na nga sana ang sinabi ko na yun kaso ay mabilis itong nakaalis sa tabi ko. Aaminin ko, Mama Mia, na hindi talaga kagwapuhan itong si Carlos. Pero dahil sa matalino siya at ang galing kong magsalita ng English, ay maraming babae talaga ang naaaliw sa kanya.
Sabi nga ng iba naming katrabaho ay swerte ko raw dahil kahit marami ang nagkakagusto kay Carlos, ay ako pa rin daw ang tinitibok ng puso nito. Dahil sa padami na ng padami ang nakakaalam na nililigawan ako ni Carlos, Mama Mia, ay ang dami ding tao ang nagkukwento sa akin kung gaano siya kabait. Sa mga katrabaho ko lang din nalaman kung gaano siya ka-religious. Kumbaga, kung naging gwapo lang talaga sana siya ay masasabi ko na wala ka talagang maipipintas sa kanya. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko gusto si Carlos. Kaya naman palagi ko siyang pinapakitaan ng mga hindi magagandang ugali. Hoping na titigil na siya sa panliligaw sa akin. Pero sadyang makulit itong si Carlos. At palagi niyang sinasabi sa akin na mahal raw niya ako at marirealize ko rin daw na siya ang lalaking para sa akin. Kahit na sobrang ma-effort na ni Carlos at kahit marami nang nag-uudyok sa akin na bigyan siya ng chance, ay hindi pa rin ako nagkaroon ng kahit konting pagtingin sa kanya, Mama Mia. Naiirita pa rin ako sa tuwing sumusulpot siya sa harapan ko. Hindi naman talaga ako bastos na tao. Pero minsan, pinagtatabuyan ko talaga siya dahil sobra na akong nakukulitan sa kanya. Pero isang araw, Mama Mia, ay nanibago ako dahil walang Carlos na bigla na lang sumusulpot sa harapan ko. Wala akong cellphone number niya kaya hindi ko alam kung bakit hindi siya pumasok sa trabaho. Yung isang araw na hindi siya pumasok ay umabot hanggang 3 araw. Kaya naman nung mapag-usapan ng mga katrabaho namin na puntahan siya sa bahay nila, ay sumama ako. Noong una, Mama Mia, ay dinedeny ko pa na nag-aalala talaga ako sa kanya. Pero sadyang hindi talaga ako magaling magtago ng nararamdaman ko, kaya sa huli ay inamin ko na lang. Hanggang sa pumayag na nga ako na formal niya akong ligawan. Narealize ko kasi, Mama Mia, na habang tumatagal ang panahon ng pangungulit niya sa akin, ay nagkaroon na rin siya ng puwang sa puso ko. Kaya naman sa lahat ng trinangkaso ay siya lang ang masaya. Naging official na kasi ang ligawan naming dalawa. Habang tumatagal, Mama Mia, ay sobrang napamahal na siya ng sobra sa akin. Minahal ko ang lahat ng katangiang taglay ni Carlos. Maliban lang sa isa. Ang pagiging pansinin niya sa mga babae. Aaminin kong naging sobrang selosa talaga ako. Dumating ako sa punto na kahit katrabaho namin ay ayokong nakikitang kinakausap niya. Pati nga rin po ang mga ka-churchmate niya ay pinagseselosan ko na rin. Naiintindihan naman daw niya kung bakit ako ganon dahil naikwento ko sa kanya ang naging karanasan ko noon kay Lucas. Pero kahit na ganon ay madalas na nagiging dahilan yun para magkaroon kami ng tampuhan dalawa. Yan ang helmet mo. O teka, sandali. Yun na yun? Wala man lang babay? Eh di bye-bye. Sige na, umalis ka na. Magbubukas na ako ng gate. Mag-usap muna kasi tayo dito. Gusto ko na maayos natin tong problemang to bago ka pumasok sa bahay nyo. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Diba hindi mo naman kayang baliwalain yung mga katrabaho natin na pakyut ng pakyut sa'yo? Pati yung mga churchmate mo na kung makangiti sa'yo, kala mo single ka? I mean, oo, single ka nga. Hindi pa naman tayo pero sana irespeto naman nila ako. Alam naman nila na may nililigawan ka na eh. Trixie, natural lang nang umiti ako sa churchmate ko. Lalo na sa mga kasama ko sa worship team. Ano ka ba naman?
Walang masamang ibig sabihin yung mga ngiti nilang yun. Ilang beses na ba natin napag-usapan to? Ganun ba? Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Ang gusto ko, magkaayos muna tayo bago matapos ang gabing to. Okay, I'm sorry. Okay na ba yon? Okay na ba tayo? Pwede ka na bang umalis? Trixie, pwede ba yung hindi ganyan? Gusto ko yung mula sa puso naman. Ang daming etos nito. Anong gusto mo? I-kiss pa kita? Hindi pwede. Virgin pa lahat ng parte ng katawan ko at para lang to sa lalaking mapapangasawa ko. Kaya isang malaking no! Teka, kailan ba ako humingi sa'yo ng halik? Malaki ang respeto ko sa'yo. Mahal na mahal kita. At pinangako ko sa Diyos na hindi kita babastusin. Ang gusto ko lang naman ay maging okay tayo. Kasi alam ko kapag umalis ako dito ngayon, magpapatay ka na naman ng cellphone mo. Day off mo pa naman bukas. Kaya hindi ko alam kung anong oras mo bubuksan yung cellphone mo para replyan yung mga text ko. Alam mo Carlos, minsan yung kadramahan mo nakakairita na. Oo, mahal kita. Pero bawas-bawasan mo naman yung mga kadramahan mo. Halatang tumatanda ka na eh. Bahala ka na nga dyan, umuwi ka na sa inyo. Papasok na ako. Iniwan ko sa labas ng bahay noon si Carlos, Mama Mia. Inabot pa siya ng ilang minuto sa tapat ng bahay namin pero hindi ko pa rin siya nilabas. Pasilip-silip lang ako sa bintana namin at pinagmamasdan ko siya. Matagal-tagal din siyang nakatingala sa langit na para bang may malalim siyang iniisip bago siya tuluyang umalis. Pero hindi ko na yun binigyan pa ng pansin at nagpahinga na ako. Tulad pa rin ng dati sa tuwing naiinis ako sa kanya ay pinapatay ko ang cellphone ko hanggang umaga para hindi niya ako makontak. Pero kahit naman po ganun ay siya pa rin ang laman ng isip ko hanggang sa makatulog ako. Yun na kasi ang nakasanayan kong gawin, Mama Mia, sa tuwing sinusumpong ako ng pagiging selosa ko. Ayoko na tatawagan niya ako o iti-text man lang. Pero ang lahat ng sinabi ko kay Carlos, Mama Mia, ay sobrang pinagsisisihan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noong binuksan ko ang cellphone ko at napuno ang news feeds ko ng mga pictures ni Carlos at may mga captions na namamaalam sila dito. At sinasabi nila kung gaano nila mamimiss si Carlos. Agad kong tinawagan ang mama niya at doon ko lang nakumpirma na patay na si Carlos, Mama Mia. Nabangga pala ang motor niya ng isang malaking truck kagabi habang papauwi siya sa bahay nila mula sa bahay namin. Mas okay pa sana kung ganun nga eh. Ano ba kasing nangyari? Sabihin mo na kasi at kinakabahan
basta madidisgrasya. Baka kaya nangyari sa kanya yung kasi masama yung loob niya sa akin. Baka dinamdam niya yung pagtatambo ko kaya hindi siya nakafocus sa pagmamotor. Kasalanan ko to! Hindi mo yung kasalanan kasi disgrasya yun. At madalas nangyayari yun sa lahat ng tao kahit hindi naman natin gustuhin. Nagkataon lang na may tampuhan kayong dalawa nung mangyari yun kay Carlos. Pero hindi ibig sabihin nun kasalanan mo na, anak. Bakit naman kasi ang sama ng kapalaran sa akin? Hindi ba sapat na kinuha niya si Papa? Bakit kailangan pati si Carlos, Ma? Bakit ang unfair ni Lord? Hindi siya unfair, anak. Laging may dahilan kung bakit nangyayari sa atin ito. Hindi lang natin alam yung plano niya, pero dapat marunong tayong magtiwala sa kanya. Hindi naman niya tayo pababayaan Hindi ko alam kung paano ba ako magtitiwala sa kanya kung lahat na lang ng mahal ko kinukuha niya. Hindi ko alam kung meron bang kabarangay natin ang makaka-relate sa ganong pangyayari sa buhay ko, Mama Mia. Nawalan na ako ng gana na mabuhay pa. Lahat ng lalaking minamahal ko ng sobra ay iniwan ako. Ang pinakamasakit doon ay hinding-hindi ko na sila makikita pang muli. Sobrang sising-sisi ako sa ginawa ko kay Carlos nung huling nagkasama kami. Sana pala ay mas nilawakan ko na lang ang pangunawa ko. Sana ay niyakap ko na siya noon ng mahigpit at sana pala ay mas marami pa kaming dates na ginawa. Mama Mia, naiisip ko na siguro hindi na talaga para sa akin ang pag-aasawa. Matapos kasi ni Carlos, Mama Mia, ay hindi na rin tumibok pa ang puso ko sa kahit na kaninong lalaki. Mas gusto ko na lang na baunin ang masasayang alaala na andito sa puso ko sa mga lalaking minamahal ko at minahal ko. Dito ko na tatapusin ang kwento ko, Mama Mia, at sana po ay nag-enjoy kayong pakinggan ang kwento ng pag-ibig ko. Patuloy pa rin akong susuporta sa inyong programa. God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, Trixie.